Mayong gabi sa tanan ng mga kaigsunan, mga kahigalaan nga din nagasunod din atong online Bible study kada alas 7 ngadto sa alas 8 sa gabi adlaw nga Huwebes. Sa pagsugod magabasa ako diri sa Hebrehanon 4 bersikulo 12 ngadto sa 13 nga nagaingon kay ang pulong sa Dios buhi ug nagalihok nga gamhanan labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab ug modulot ngadto sa gitagbuan sa kalag ug espiritu sa mga lutahan ug sa mga kauyukan ug mutugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Ug sa pananaw sa Dios walay binuhat nga natago, pinunoa ang tanang butang, binuksan og dayag sa mga mata niya kang kinsa magahatag raon na kitag husay. Magadto kita sa pagampo. Amahan mo nga Diyos na nga kagabhion kami magaduol sa imong balaan nga presensya, magapaubos kami sa imong kabubuton sa among mga kinabuhi. Salamat Father God sa opportunity nga imong gihatagan hikanamo nga din kami makatuon usab sa imong pulong sulod sa kauras. Anay per Heavenly Father nga kining tanan dili makawang sa imong tubangan. Tabangi ang imong mga kanakan nga positibo, tabangi usab imong alagad sa pagdala sa imong pulong. Kining tanan maghatag lamang og pagpasidungog pagday paghimaya ang kanimo. Kining tanan akmi natugyan ginapasalamatan nga madawat pinaagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay, maayong gabi sa tanan o karon diri kita magatuon sa doctrine of repentance atong tun-an kini. Doctrine of repentance. Note the significance of the Hebrew word nakam. God is said to change his mind or repent about something in the context of the following passages, particularly in Genesis 6 verse 6, in Exodus 32 verse 14, Judges 2:18, 1 Samuel 15:35, Psalms 90 verse 13, Jeremiah 15:6, Jeremiah 42 verse 10, and Amos 7:3 and 6. Since God is immutable and does not change, this expression are anthropopathism. Kaya naibalo naman ta nga ang Diyos is immutable. Busa kining tanan nga mga bersikulo nga atong basa kaganina, kini siya is gitawag na to og anthropopathism. Anthropopathism designed to explain divine acts of discipline in terms of human attitude and expression. Hence, anthropopathisms are used for the communication of divine attitude and policy in man's language, the language of accommodation. So, gitawag na ito kinsag language of accommodation. Number 3, the Greek verb metanoeo, translated repent, means a complete change of mind and has no emotional connotation. Number 4, since metanoeo and nakam are transitive verbs, they must have a subject and an object. Hence, the subject changes his mind about some object in the context. Number 5, the salvation use of metanoeo, in its case, the unbelievers is the subject, while the Lord Jesus Christ is the object. In a few cases, God the Father is the object of repentance, change of mind, because He is the author of the divine plan.
Now, Operation Grace. God the Father is the author of the plan. Operation Grace. Makita usab kini siya sa Matthew 12:41, Mark 1:15, Luke 13 verse 3, Luke 13 verse 5, Luke 15 verse 7, Luke chapter 10 verse 16, and then Luke 16:30 to 31. So note, the unbeliever does not repent toward sin, but toward the Savior. So mo kining gisgutan din hino. The unbeliever does not repent toward sin, but toward the Savior. Kay mao guning hunahuna sa uban nga kung maglawat ka sa Ginoo, kinahanglan magrepent ka. Ug sa imong pagrepent, ang ilang hunahuna nga imong yung hinulsulan ang imong mga sala. O hinumduman na to nga dili matabang kana pag hinulsol ang atong sala. No? Dili ka na moibot ipasabot dinha sa pulong metanoeo or change of mind. No? Ang bot ipasabot dinhing dapita sa change of mind, naghiskot kini siya mitungod sa pag-usab sa imong attitude gikan sa dili pagtuo kang Kristo Jesus ngadto na sa pagtuo kang Kristo Jesus ingon nga imong manluluwas. So misinterpreted ka nang magaingon kita nga repent, ug ang word nga repent murag imo yung hilakan ang imong sala, imo yung hinulsulan ang imong sala, ug magasaad ka nga dili na gyud nimo balikon pa ang imong gibuhat nga sala. Wala ka na sa kalabutan sa atong kaluwasan. Kay samarang nga nagbuhat na ka para maluwas ka. Ang paagi lang yun sa kaluwasan, kining word nga change of mind, mao ang pag-usab sa imong panghuna-huna, gikan sa imong dili pagtuo kang Kristo Jesus, ngadto na sa imong pagtuo kang Kristo. Mo na word nga repent. You change your mind from unbelief to believe. From unbelief from the Lord Jesus Christ to believe in the Lord Jesus Christ. Mo nang gitawag nato change of mind or repentance, no? So note, the unbeliever does not repent toward sin but toward the Savior. Hinumduman nato kini nga ang usa ka dili magtotoo, wala kini siya nagrepent tungod sa iyang pagka makasasala ug sa iyang pagkadaghag sala o dagko bakang iyang nabuhat nga sala sumala sa tawhanon nga panghuna-huna, kundili ang pulong change of mind is change of attitude toward the Savior. So mo na ang word nga repent. Now, number 4, salvation repentance is defined as a change of attitude toward Jesus Christ prior to or coterminous with salvation. So, ang kaluwasan, kining salvation repentance, gina-define kini siya, ingon nga nagausab kita sa atong attitude toward the Lord Jesus Christ prior to or coterminous with salvation. So wala pang kaluwasan. Wala pa ka maluwas niini, mo nang nagabuhat ikaw og repentance, ug ang repentance nga gisgutan diri dili tong nagrepent sa sala, gibalik na ko kana siya, no? Dili ka tong paghinulsol sa imong mga sala, dili ka tong hilakan nimo imong sala, kundili ang pulong nga repentance means nagka-change ka sa imong mind gikan sa imong dili pagtuo kang Kristo ngadto sa pagtuo na kang Kristo Jesus. Mo nang repentance para sa salvation. Gitawag salvation repentance. So diri sa number 6 nagaingon, salvation repentance is defined as a change of attitude toward Jesus Christ prior to or coterminous with salvation. A. The unbeliever cannot understand spiritual phenomena. Sumala pa sa 1 Corinto 2:14.
Ang usa ka dili magtotoo, dili gid siya makasabot sa mga espirituhanong mga butang. Nganuman, ang iyang kahintang is wala pa'y gitawag na walay human spirit. Dichotomous lang siya, body and soul lang siya. Busa dili siya makasabot sa mga espirituhanong butang sumala sa 1 Corinto 2:14. So di gyud masabtan. At mo na nga atong nakita din ha nga ang trabaho sa balang espiritu mo'y nakahatag og kaluwasan ngadto kaniya. So dili ang iyahang mga lihok ug ang iyahang mga buhat. Even ang iyang pagtuo atong ginatudlo kana siya nga non-meritorious kana siya. Walay merit alang kaniya ang iyang pagtuo kundi ang naay-merit ang buhat ni Jesus Christ sa cross ug ang trabaho sa balang espiritu nga diin nag-act as human spirit sa katuyuan nga masabtan niya ang maayong balita na tungod sa kaluwasan. Therefore, the Holy Spirit acts as a human spirit in the perception of the gospel. Tumukan ang trabaho sa balaang espiritu. Ug tungod kay dili magyud makasabot ang usa ka dili magtotoo, tungod lagi kay spiritually patay man siya, ug ang usa ka espirituhanong patay, dili gid niya masabtan ang mga espirituhanong butang. Nganong espirituhanong patay man siya tungod kay dichotomous lang siya, aduna lang siya duha ka parte, lawas o kalag lamang, body and soul, ug wala siya human spirit. Ug busa dili siya makasabot sa mga espirituhanong butang. Ug busa walay usa ka pamaagi nga buhat sa tao nga makaluwas niya. Kining gitawag nato nga ang atong pagtuo muinta nga naluwas ta pinagi sa atong pagtuo. Tinuod ka na siya nga sa human side o gitawag nato human viewpoint, moingon kita nga mao ka ng pamaagi nga naluwas kita pinagi sa atong pagtuo. Pero divine viewpoint, wala gid ka na siya kahimuan ang atong pagtuo. Tungod kay patay man kita sa tubangan sa Dios. Dili man kita makahimo bisag unsang mga butang, walay usa ka butang nga mabuhat ang usa ka patay nga tawo para siyang kaluwasan. Ug busa atong nakita nga kung maghisgot kita og kaluwasan, trabaho kana sa Dios nga Amahan, pinagi sa pag-substitute niya sa iyang anak, nga diin ilansang dito sa cross aron nga mabayaran ang atong sala. Buhat ka na ni Jesus Christ, nga diin voluntaryo siya nga nagpalansang sa cross ug gibayaran niya ang atong sala. Og trabaho sa balaang espiritu, nga diin bisan man ang espirituhanong patay, ang usa ka dili magtotoo nga patay, pinaagi niya na ang trabaho sa balaang espiritu, nag-act siya as human spirit, kay wala may human spirit ang dili magtotoo. Nag-act siya as human spirit sa katuyuan nga makasabot sa maayong balita ang usa ka espirituhanong patay. Ug nga pinaagi niya na sa dihang masabtan niya magbuhat sa decision sa pag-repent. Gi-explain na nato ng word nga repent. Pag-change sa ihang mind gikan sa walay pagtuo kang Kristo ngadto sa pagtuo kang Kristo. Mo nang word nga repentance para sa salvation. So dili tong mga itagsuri sa atong sala, dili tong hinulsulan nato atong sala, dili tong hilakan nato atong sala, dili kana mao ang paagi sa salvation repentance. Ang paagi sa salvation repentance mao lang gyud ang pagtuo sa buhat ni Jesus Christ didto sa cross. Ug nga pinaagi niya na 3 ka oras ang pagtrabaho ni Jesus Christ na sa cross. Ug human sa 3 ka oras 3 PM ingon siya natapos na. Natapos na, but ito sabot wala na idugang ang tao, wala na dapat himuon ang tao para nga madugangan pa niya ang buhat ni Jesus Christ sa cross. Kundi pagtuo lamang. Ug ang pagtuo sa tao gitawag nato kana siya og non-meritorious. Walay merit ang pagtuo sa tao. Kundi ang naay-merit ang buhat ni Kristo Jesus. Ang object ang adunay merit, ang subject walay merit. Okay, so padayon kita, no?
So the unbeliever cannot understand spiritual phenomena sa 1 Corinthians 2:14. Therefore, the Holy Spirit acts as a human spirit in the perception of the gospel. Sa John 16:8, neto sa 11, iyahang ikanbikta ang isa ka dili magtutuo may tungod sa sala. Kining sala dili ni personal sin, kung dili kining sala sin of unbelief ngadto sa pagtuo kang Kristo Jesus. Ikaduha, i-convict niya pinagi sa righteousness nga diin si Jesus Christ moadto na sa trono sa Amahan ug nagpasabot nga righteous si Jesus Christ ug nagpasabot ka na siya nga walay usa ka makasasala nga makaadto sa langit. Si Jesus Christ mo ang example niya na ug busa kita usab nga mga nagatuo na kang Kristo Jesus, gihatagan kita og 100% nga pagkamatarong ug busa ma-qualify usab kita nga makadto og langit kay naa naman kita 100% nga pagkamatarong. Ug ang ikatulo dinhi kining nila i-convict kita mahitungod sa judgment. So convicting of sin, convicting of righteousness, and convicting of judgment nga gisgutan diri sa John 16:8-11. Now, ang gitawag diri convicting of judgment, naghisgot kini mahitungod kang Satan, tungod kay si Satanas, gihukman na. Human na ang paghukom ni Satanas. Ang gihulat na lang niya na execution na lang. Pag-execute, nga diin si Satanas, itambog na sa linang mga kalayo. Pero na ang hukom, no? So, kana usab trabaho sa balang espiritu nga ipasabot sa mga dili magtotoo aron nga sila dapat dili mahiapil ngadto sa paghukom kang Satanas nga itambog sa linaw nga kalayo. Busa kanang tulo mo kanang trabaho sa balang espiritu nga i-convict ngadto sa mga unbeliever. Convicting regarding sin, regarding righteousness, and regarding judgment. And by that, ang usa ka dili magtotoo sa dihang makasabot siya munang mutuo siya sa buhat ni Kristo Jesus, munang word nga repent, no? Metanoeo, change of mind. Doon sa niya pag change of mind, dili tong nagsorry siya sa iyang sala, dili tong gihilakan niya iyang sala, dili tong grabe niyang pagsaad nga di na gid siya magpakasala, wala to'y kalabutan siyang kaluwasan. Kundi nga nag-change siya sa iyang mind, nag-repent siya, gikan sa iyang dili pagtuo kang Kristo, o karon muingon na siya nga, magtuo na ko kang Kristo, na akong manluluwas. Ug mao ka na ang gitawag na to repentance, no? Mao ka na ang metanoeo. Sabi, God the Holy Spirit makes the gospel information understandable in the soul of the unbeliever. So muna ang trabaho sa balang espiritu, iyag yung himuon nga mayong balita, ang information sa mayong balita, masabtan sa usa ka dili magtotoo. Whose positive volition then expresses itself in a change of mental attitude, faith in Christ. Nga tungod niya na, yes, tinuod ka na, mahimo nga mag-usab siya sa iyahang panguna-una, gikan sa dili pagtuo kang Kristo, ngadto na nga, mutuo na siya kang Kristo nga iyang manluluwas. Munang repentance sa salvation, no? Or salvation repentance. Number 7. The verb metanoeo is also used for believers in pisto in the following manner. Now, kung maghisgot ta sa mga magtotoo na, dili na ta maghisgot sa dili magtotoo, no? Kumana ta sa dili magtotoo, anhin na kita sa mga magtotoo. So, the verb metanoeo is also used for believers. Pwede po magamit sa mga magtotoo kining word nga metanoeo or change of mind, no? So, pero magamit diri na sa phase 2. Kasi human naman ang phase 1, luwas naman siya, no? Dili na niya pwede nga balik-balikon pa ang phase 1, no? Na siya sa phase 2. Now, unsa man kining gisgutan diri sa phase 2 in the following manner. A. Change of attitude toward human God sa Hebrews 6:1. Buti pasabot nga
kung ang ihang panghuna-huna mo pang nagapangalagad siya sa Dios nga human God, nan mo na ng panahuna nga mag-change sa iyang mind ngadto na sa paghuna-huna nga ang ihang pagpangalagad sa Dios mahimo ng divine good. Now, so sa mga paagi nga ang ihang pagpangalagad mahimo ng divine good. Una, mahimo lamang ka nga divine good sa dihang ang usa ka magtotoo limpyo sa tubangan sa Dios, in fellowship with God, nagasunod sa iyang kabubuton in His will, ug nagkinabuhi nga balaan. So tungod niya na, ang balang espiritu nagatrabaho sa iyang kinabuhi. The Holy Spirit is not grieved, the Holy Spirit is not quenched, and therefore, nasiya'y power nga makaproduce siya og divine good through the power of the Holy Spirit tungod kay limpyo man siya sa tubangan sa Dios o filled siya sa Holy Spirit. So muning panahon na nga gitawag na to ang usa ka magtotoo, mag-change siya sa iyang attitude toward human good. Number 2, or letter B, change of attitude in reversionism toward doctrine. Kung pananglitan siya atong makita nga nasya sa reversionism pagdalusos o nasya sa negative volition sa pagtuon sa pulong sa Dios, muna panahon na nga mag-change siya sa iyang mind, mag-repent siya. O sa pamagi nga mag-repent siya, mag-change siya gikan sa iyang carnality o reversionism ngadto na sa moingon siya nga mag-espirituhanon ko. Kinahanglan magkinabuhi ko nga spiritual. Ang tuloy bin spirituality means balik na puta sa filled with the Holy Spirit, in fellowship with God, in His will, then righteous in the sight of God. Mao gina ang atong basihanan mga kaigsunan, no? Siguro pag abot na to sa Bema Seat Judgment, kung dili kay nato kini siya masabtan o siguro nakasabot na kamo nini apan wala niyo gi-apply, pag abot sa Bema Seat Judgment, mahimo gid kita dito nga loser kita niini nga butang. Tungod kay ang pamaagi sa pagpangalagad sa Dios, kinahanglan nga limpyo gid kita sa atubangan. So change of attitude in reversionism toward doctrine, no? So muna yung diskutan sa Revelation 2:5 o bisa man sa Revelation 3:20. Ang gihisgutan nila, behold, I stand at the door and knock. If any man hears my words and open the doors, I will come into him, will sup with him, and he with me. So buti pa sabot, naghisgot sa ka carnal nga magtotoo o sa ka magtotoo nga na out of fellowship, o sa dihang mo balik siya sa paggamit sa 1 John 1:9, makabalik na po siya sa pagpakig-fellowship sa Diyos, tungkol ka mahimo man siyang limpyo sa tubangan sa Diyos, the moment nga mag-rebound siya, the moment nga mogamit siya sa 1 John 1:9. Kung natungod niya na, makabalik na po siya sa gitawag na tog, spirituality. Now, dili kita sa number 8. The Greek verb metamilomai. So, nanata sa metamilomai. Adunay kalainan nining metamilomai o metanueo, no? Ang metamilomai, atong nakita, ang metamilomai is also translated repent. Now, matingala ikaw nga, repent gihapon ang gisgutan sa metamilomai. So, kung dili nimo masabtan o kung saan kalainan sa metamilomai o sa metanueo, nan, pwede gid kang magkamali sa imong pag-interpret sa Bible. Kaya pwede man nga gamiton nimo nga repent ra magyapon sa tupa. Pwede ra ni katong metanueo. Apan di ay sa Griego gitawag na siya og metamilomai. Ug ang pulong metamilomai nga gitawag na tog the word repent, which is incorrect, kay kining word nga repent incorrect man ni siya. This verb has an emotional connotation indicating regret or feeling sorry for something one has done. So mo ning gigamit na to, no? Ang repent mura gigamit na to na as a word nga regret or feeling sorry. Mura ko katong hitabo sa kang Judas.
nga nag-regret siya siyang sala. Kining tao nga maghilak siya siyang sala, regret na siya, mo nang gitawag mitamilumay. Mo nang mitamilumay. Pero ang gisgutan sa mitanweo, dili nimo kinahanglang hilakan, automatic lang imong mentality mag-change ang imong mind. No? Automatic na mag-change lang imong mind. No? So, mao ni ang sa gitawag mitamilumay, regret, no? Which is incorrect. Now, so number 9, adunay 4 uses of mitamilumay. Upat ka kagamitan sa gitawag mitamilumay. Letter A, regret of a previous action. Letter B, mao kining regret of Judas Iscariot, makita sa Matthew 27:3. Such regret occurred under emotional revolt. Regret has no spiritual connotation or advantage. Letter C, no regrets on God's part regarding salvation and spiritual gift. Sa Romans 11:29. Letter D, no regrets on the Father's part regarding the appointment of Christ as high priest. Hebrews 7:21. Number 10, the noun metanoia, meaning change of mind, is used in the following passages. Makita sa Acts 20:21, Romans 2:4, 2 Corinthians 7:9-10, o bisa man sa Hebrews 6:1. Okay, dinhilang sa, sorry kayo, dinhilang sa tataman sa itong pagtuon, no, sa karon nga kagabion. May gabi sa tanan.